Ngayon, masasabi kong maayos, maganda, at masagana na ang buhay ko. Pero bago ko narating tong kapayapaan, dumaan muna ako sa impyerno. Sa gutom, sa luha, sa hiya, at sa mga desisyong muntik nang sumira sa buong pagkatao ko. Dekada ang lumipas bago ko natutunang ngumiti ulit ng totoo. Magandang araw sa inyong lahat! Ako nga pala si Tita Cor at ito ang kwento ni Hazel, 27 years old, mula sa Rizal. Pero bago ang lahat, nakasubscribe ka na ba? Kung hindi pa, ipindutin mo na yung subscribe button at kalampagin mo na yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload dito sa ating channel at bilang pagsuporta na din dito. 16 years old lang ako noon. Bata, sobrang pasaway at lasing sa pag-ibig. Si Raymar ang unang lalaking minahal ko. Isang simpleng trabahador sa bigasan sa bayan namin. Tahimik, magalang at may ngiting parang kayang tunawin lahat ng sakit. Alam ko sa panahon na iyon, siya na ang forever ko. Hindi tanggap si Raymar ng pamilya ko. Hindi dahil ganun lang ang status niya sa buhay, pero dahil bata pa ako sa panahon na iyon at gusto nila akong makapagtapos ng pag-aaral. Pero dahil matigas ang ulo ko at pasaway, hindi ko sila pinapakinggan. Nagkikita pa din kami ni Raymar ng palihim sa plaza ng kabilang barangay. Pero isang araw, hindi ko alam na sumunod pala ang tatay ko sa akin, na nagpaalam ako na pupunta lang sa bahay ng kaklase ko para gumawa ng project, pero nagkita kami ni Raymar. At doon sa plaza, nakita kami ng tatay ko na magkasama habang magkahawak ng kamay at malambing sa isa't isa. Nabigla ako dahil hinila niya ako sa buhok at parang kakalad ka rin na niya, habang sinisigawan si Raymar at sinasabihan ng masasakit na salita. Nang makauwi sa bahay, bugbog ang inabot ko mula kay tatay at nanay. Ilang araw din nila akong kinulong sa kwarto. Pakiramdam ko noon ay wala akong kakampi at tanging si Raymar lang ang gusto kong makita. At dahil doon, nagplano akong tumakas. Isang madaling araw, ginawa ko na ang plano ko. Bit-bit ang ilang damit ko at 1,500 pesos na ipon ko, tumakas ako sa bahay. Isa-isa kong tinanggal ang jealousy ng bintana sa kwarto ko at doon ako lumabas. Kahit walang tsinelas, naglakad ako papunta sa barracks ni Raymar. Nang nakita ko siya na nakaupo lang sa labas, tinakbo ako at yakap agad siya ng mahigpit. Ganon din siya sa akin. At sa araw na iyon, hindi na din siya nagpaalam sa boss niya. Umalis kami sa bayan namin at umuwi sa province nila. Nagtanan kami, Ate Cor. Habang nasa kalagitnaan ng biyahe, hindi tumigil ang cellphone ko nung kakatunog. Sina mama, tawag ng tawag sa akin pero hindi ko sinasagot. Para hindi na ako makontakt, tinapon ko ang SIM card ko. Hindi ko na din binasa ang mga text message nila. At sa biyahe na iyon, dun ko naramdaman ang katahimikan ng isip ko habang katabi si Raymar sa upuan ng bus at nakayakap sa akin. Pagdating namin sa Albay, dumiretso agad kami sa bahay ng mga magulang niya. Tinanggap naman nila ako pero alam kong hindi magiging madali ang lahat. Kinabukasan ay nagtayo si Raymar at mga pinsan niya ng isang munting bahay para sa amin. Yari lang to sa mga kawayan na galing sa gubat at mga pawid. Pansamantala lang daw muna, sabi ni Raymar habang nag-iipon pa kami. Ang tatay niya ay isang magsasaka at ang nanay naman ay nagtatanggap ng labahan. 8 silang magkakapatid. Pangatlo siya at ang 2 kuya niya ay nagtutulong sa kanilang tatay sa bukid. Ganun na din ang ginawa ni Raymar habang naghahanap ng ibang trabaho, ay tumutulong din siya sa bukid nila. Ako naman ay naghahanap ng mapapasukan pero hindi ako makapasok dahil wala akong ID at minor pa lang ako noon. Kaya tumulong na lang din muna ako sa bukid ng kanilang pamilya.
Paglipas ng ilang buwan, ang akala kong masayang buhay may pag-ibig, nauwi sa hirap, gutom at pagod. Habang ang iba kong kaklase ay nasa eskwelahan, ako nagbubungkal ng lupa. Ang mga kamay kong dating malambot, naging magaspang. Ang balat kong dating maputi, umitim sa araw. At sa bawat gabi ng pagod at gutom, tanging yakap ni Raymar ang pahinga ko. Hindi ako nagrereklamo dahil ginusto ko to, ang mabuhay kasama si Raymar nang walang humaharang sa amin. Hanggang sa isang gabi, sinama siya ng mga pinsan niya sa kabilang baryo dahil piyesta daw doon at makikipag-inuman. Pumayag naman ako dahil alam kong mapagkakatiwalaan ko si Raymar. Lumipas ang mga oras, hanggang kinabukasan, hindi na siya umuwi. Napag-alaman, napatay siya at ang dalawa pa niyang kasama sa away ng mga lasing. At ang pamutay sa kanila, nakatakas. Doon tuluyang gumuho ang mundo ko. 2 ang anak ko, 3 taon ang isa, 1 taon ang isa. Wala akong pera, wala akong kakampi at wala akong direksyon. Hindi ko din alam kung paano ako makakahingi ng tulong sa mga kamag-anak niya dahil alam kong kapos din sila. Sa gutom, natuto akong makiusap. Natutong tumanggap ng tira-tira, ng kamote, ng tubig na gatas para sa anak ko. At sa bawat kagat ng kahirapan, unti-unti ring kinakain ng hiya ang pagkatao ko. Hanggang isang araw, dumating si Mang Kaloy, dating amo ni Raymar. May edad, may kaya. Siya ang tumulong sa aming mag-iina. Una, bigas. Sunod, gatas. Tapos delata. Hanggang sa dumating ang gabing hindi ko na kailanman malilimutan. Ayokong sabihin ang mga detalye, pero alam niyo na siguro kung ano ang kabayaran ng tulong na yon. Hindi ko ginusto. Pero pinili ko dahil mas masakit makita ang anak kong umiiyak ng gutom kaysa sa sakit na dinadala ko gabi-gabi. Halos 1 taon, tiniis ko yon. Tahimik lang, walang nakakaalam. Hanggang sa isang araw, nagdesisyon akong tumakas. Bit-bit ang 2 anak, ang ilang sakong gamit at konting pera. Sumakay ako ng bus pabalik ng Rizal. Hindi ko alam kung tatanggapin pa ako ng pamilya ko. Pero pagdating ko sa bahay, si Mama agad akong yakapin ng mahigpit. Si Papa tahimik lang, pero ramdam ko, napatawad na nila ako. Doon nila unang nakita ang 2 apo nila. At alam ko kahit unang kita pa lang nila, ay mahal na mahalagad nila ang mga anak ko. At doon nagsimula ang panibagong yugto ng buhay ko. Nag-aral akong muli. Sa edad na 22, balik eskwela ako. Ang mga magulang ko muna ang nag-aalaga sa 2 anak ko habang nasa eskwelahan ako. Sa bawat pagod, sa bawat gabi na puyat sa pag-aaral, sinasabi ko sa sarili ko, para sa mga anak ko to. Hanggang sa nakapagtapos ako. Nakahanap ng trabaho, nakaipon, nakapagtayo ng bahay, at ng kalaunan napadala ako ng kumpanya sa Canada. Doon ko nakilala si Matt, isang half Pinoy, half Canadian. Hindi siya tulad ng iba, hindi siya nagtaka, hindi siya humusga. Alam niya ang mga sugat ko pero hindi niya ako tinarato bilang biktima. Tinarato niya akong babae, buo at karapat-dapat magmahal ulit. Ngayon, may bago kaming baby girl at malapit nang sumunod sa amin ang 2 kong anak mula sa Pilipinas. Minsan, kapag tahimik ang gabi habang dumidede ang bunso ko, napapatingin ako sa labas ng bintana at napapangiti. Naaalala ko yung batang babae sa albay, gutom, takot, umiiyak sa dilim. Kung makikita niya ako ngayon, sana sabihin niya, hindi ka sumuko. At dahil dyan, nararapat lang na masaya ka na. Dahil sa bawat pagdapa ko, natutunan kong tumayo. Sa bawat kirot, natutunan kong magpatawad.
At sa bawat sugat, natutunan kong pahalagahan ang sarili ko. Kaya kapag tinatanong ako ng mga bagong kakilala ko, Hazel, bakit parang ang tibay mo sa buhay? Ngumiti lang ako at sabi ko, dahil minsan natutunan kong mabuhay kahit wala akong lakas. Hindi ko hinahangad na kalimutan ang nakaraan dahil doon ko natutunan kahit sa pinakamadilim na gabi, may liwanag pa ring nag-aabang basta't hindi ka susuko. Hazel, ang dami mong pinagdaanan na kahit sino baka hindi na kayanin. Pero alam mo kung anong pinakanahahanga ako sa'yo? Hindi mo hinayaang kainin ka ng kahirapan at sakit. Imbis na sumuko, pinili mong lumaban para sa mga anak mo at para sa sarili mo. Sa totoo lang, marami sa atin ang nakaka-relate sa kwento mo. Minsan, dahil sa pag-ibig, nakakalimutan nating mag-isip. Akala natin sapat na yung pagmamahal para mabuhay. Pero darating talaga yung panahon na marirealize mo, hindi lang puso ang kailangan sa buhay. Kailangan din ng tapang, diskarte, at matinding pananalig sa sarili. Hazel, hindi mo dapat ikahiya ang nakaraan mo. Oo, may mga maling desisyon, may mga gabing umiiyak ka sa gutom, at may mga pagkakataong napilitan kang tiisin ng hindi dapat. Pero tandaan mo, hindi mo ginawa yun dahil mahina ka. Ginawa mo yun kasi nanay ka. At ang isang ina, gagawin ng lahat para mabuhay ang mga anak niya. Walang mas mali sa isang pusong lumalaban para sa pamilya. Gusto kong sabihin sa lahat ng nakikinig ngayon, huwag mong hayaang ikulong ka ng mga pagkakamali mo noon. Lahat tayo may mga pinagsisisihan, pero hindi ibig sabihin nun tapos na ang mundo. Tulad ni Hazel, kaya mong magsimulang muli. Hindi mo kailangan ng perpektong simula. Ang kailangan mo lang ay lakas ng loob na tumayo kahit ilang beses ka nang nadapa. At kung pakiramdam mo ngayon na sa pinakamadilim kang parte ng buhay mo, huwag mong isipin na doon ka na lang. Darating yung araw na makikita mo ang liwanag. Baka hindi pa mayon, pero padating pa lang. Tulad ni Hazel, baka balang araw masasabi mo rin sa sarili mo, ito pala yung dahilan kung bakit ko kailangang magdusa dati. Kaya kung may mga Hazel dyan na nakikinig ngayon, mga single mom, mga babaeng nasaktan, mga taong nagkamali pero gustong bumangon, tandaan nyo, hindi kayo nag-iisa. Hindi kahihiyan ng maligaw ng landas. Ang tunay na kahihiyan ay yung hindi mo sinubukang bumangon muli. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ngayon. Kung may reaction or suggestion kayo ay pwede niyong i-comment sa ibaba at promise na babasahin namin yan. Kung gusto mo pang makarinig ng mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated. Kung may kwento naman kayo na gusto nyong ibahagi at mapakinggan dito sa page, mag-email lang sa mangalihimnakwento@gmail.com. Hanggang sa susunod na kwento, ito po ulit si Tita Cor. Paalam at ingat palagi.